Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga nakakatindig balahibong kwento. Ngayong gabi, itutuloy natin ang kwento ng Ang Mananahi. Ang kwento ay ipinadala ng ating sender na si Rogelio. Salamat ulit sa iyo Rogelio at ngayong gabi, bibigyan na natin ng linaw at wakas ang misteryong bumabalot sa bahay at sa matandang multo. Ang kwento ng mananahi. Ang Haunted Sewing Machine, Part 2. Matapos matuklasan ni Elena ang lumang makinang panahi sa ilalim ng sahig, mas naging matindi ang kanyang mga gabi. Hindi lang simpleng pagpapakita ang ginagawa ng matandang lalaki. Unti-unti na nitong ginugulo ang kanyang isipan. Gabi-gabi naririnig niya ang boses na paos. Ibalik mo ang akin. Nanginginig si Elena, hindi niya alam kung ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ng matanda. Dinala niya ang makinang iyon sa simbahan upang ipabasbas. Ngunit nang makita ito ng matandang pari, bigla itong natigilan. Anak, bulong ng pari, itong makinang ito, akin itong nakita noon. Pag-aari ito ng isang mananahi, si Mang Hilario. Siya ang dating nakatira sa bahay niyo. Pero isang gabi, pinasok siya ng mga magnanakaw. Kinuha nila ang lahat ng gamit niya at pinaslang siya sa sarili niyang tahanan. Ang makinang ito, dugo niya ang bumabalot. Nang marinig iyon ni Elena, biglang sumagi sa isip niya ang matandang nakikita niya gabi-gabi, si Mang Hilario pala iyon. Hindi siya basta nagmumulto. Humihingi siya ng hustisya. Kinagabihan, muling lumitaw si Mang Hilario. Ngunit hindi na siya nakatayo sa bintana. Nasa harap na siya mismo ng makinang panahi, nakayuko at umiiyak. Ibalik mo ang katahimikan ko. Nang lapitan siya ni Elena, hindi na siya umatras. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Kung ito ang sayo, Mang Hilario, dadalhin ko ito sa mga apo mo. Hindi ko ito aangkinin. Patawarin mo ako kung sa bahay mong ito ako naninirahan." Sa mga sandaling iyon, unti-unting kumalma ang paligid. Ang ilaw ng lamparay tumigil sa pagkikindak, at ang matanday ngumiti bago tuluyang naglaho. Ngunit bago tuluyang naglaho, iniwan nito ang huling salita. "Salamat, Elena." Makalipas ang ilang araw, dinala ni Elena ang makinang iyon sa bayan. Nahanap niya ang apo ni Mang Hilario at doon niya ibinigay ang makina. Ang apo'y halos maiyak sa tuwa. "Sabi ko na nga ba, may iniwan pa si Lolo," ang sabi nito. Simula noon, tumigil na ang pagpapakita ng matanda. Tahimik na muling nanirahan si Elena sa bahay at wala nang nagparamdam muli. At dito pumasok ang ating sender na si Rogelio. Siya mismo ang apo ni Mang Hilario. Oo, mga katambayan, mismong pamilya niya ang nakatanggap ng makinang iyon mula kay Elena. Kaya nang isalaysay niya sa atin ang kwento, hindi na lang ito simpleng alamat. Ito'y totoong karanasan ng kanilang pamilya. At ayon sa kanya, hanggang ngayon, nasa kanila pa rin ang makinang panahi. Hindi na nagmumulto, ngunit itinatago nila bilang alaala ng kanilang lolo na si Mang Hilario. At dito nagtatapos ang kwento ng Ang Mananahi. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na may mga kaluluwa na hindi makatahimik hanggat hindi na ibabalik ang nararapat na kanila. At ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Sana'y nakapagdulot ito ng kilabot at aral ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. At kung meron ka ring kwentong katatakutan, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat muli kay Rogelio, ang apo ni Mang Hilario, sa pagbabahagi ng istorya. Hanggang sa susunod na kwento mga katambay.